Tayo naka-face-to-face dito po sa Kaitanan Action with BA. Narito po si Nanay Angelita, ang nagrereklamo. Samantala po, ang inirereklamo, narito po si Christian at si Christine. Christian, Christine, Nanay Angelita, Kuya Alan, at si Ate P. Salamat sa tiwala niyo. Alam ko naman nagbaranggayan na kayo, but the mere fact na nandito kayo, ibig sabihin siguro may tiwala kayo sa amin at sa show. Unang-una kasi, medyo komplikado kasi relationships. Pero dito po sa Kaitanan in Action with Boy Abunda, hindi kayo ordinaryong bisita. Ang buhay niyo, importante sa amin. So we will try to help you in the course of this discussion with your relationship. Mahal niyo ba mga anak niyo? Opo. Kasi could you imagine kung may nangyari sa kanya na mas grabe pa? Bali diba? O anong kasabihan sa atin sa Pilipino? Sa huli? Ang pagsisisi. Sa pagsisisi. Pero ito pumikit lang kayong dalawa ng sandali. Nasaan kayo 10 years from now? 15 years from now? Okay? Pag 20 anyos na yung panganay niyo, o sige, pwede na kayong dumilat. Naisip nyo, anong pangarap nyo? Mapalak po namin yung mga anak namin. Mapag-aral. po namin ang Opo. pag-aaral. Masayang pamilya, buo. So, ito question ko. Christian, kung pupunta ka, kung nasaan ka ngayon, and 10 o 15 years from now, kailangan mo ng magandang trabaho. May kukuha ba sa'yo ng magandang trabaho kung pala inom ka? Wala. Kung mababalik mo, wala pa kayong anak, anong pangarap mo? Ano yun? Ako po, police. Kaya maging engineer po. Anong klaseng engineer? Sa contractor po. So, ano ka? Civil engineer. Okay. Isang hint sa'yo kung anong purpose ng Panginoon sa'yo, kung ano ang talentong binigay sa'yo. Kaya siguro ka napunta sa buhangin, sa kahoy, kasi yun talaga hilig mo. O ngayon, pwede ka sa TESDA. Hindi pa engineering, Kumbaga, gusto mong pumunta sa 5th floor, saan ka ba mag-uumpisa? Ground floor. Sa ground floor. Bakit ko ganitong tinatanong sa'yo? Kasi nga, tingin ko, kung mahal mo talaga asawa at anak mo, magsisikap ka. Tama ba yung sinasabi ng biyanan mo o hindi? Para sa kanya ba pag inayos mo buhay mo o para sa inyong mag-asawa din? Para sa amin. Oh. So, Christine, ikaw, naniniwala kang mahal ka ng nanay mo? Man po. Pero totoong hindi niya basta tanggap yung asawa mo? Siguro nga po, ganun nga po. Pero nung una, tanggap na niya? O nung umpisa pa lang, nagalit siya na maaga kang nagka-boyfriend? Opo, pero ano naman po, kasi sabi niya naman po sa amin na wala na po magagawa, nandiyan na po yan eh. Okay. Basta po ano lang daw po kami, kung marunong naman po kami tumayo sa sarili namin paa, pagbutihin na lang po namin. Hindi kita pinupuntirya dito, Christian. Opo. Alam mo, pwede kang ipakulong. Kasi yung ginawa mo sa anak mo, pasok sa vowsy yun at pasok sa child abuse. Bakit? Hindi po tunay na aksidente yon. Nung sinakay mo yung anak mo, sa motor pa naman, dahil two-wheel lang yon. Tapos lasing yung nagdadrive at lasing ka rin, hindi aksidente yon. May neglect ka doon. Ang aksidente, ibig sabihin, wala kang magagawa. Kuya Boy, kung titignan mo, kasama sa batas natin yan. Hindi mo pwedeng ilagay yung bata sa isang sitwasyon na mapapahamak siya. Lahat naman ng sinabi ni Alan, I agree. Dagdag na lang. Sabi mo, mabuti akong ama. Napapakain ko naman sila ng 3 beses sa isang araw. Yun lang ba ang obligasyon ng ama? Paano kung na-ospital? May extra ka pambayad? May savings kayo? Kaninong obligasyon yon? Sa magulang o sa lola? Sabi ng batas, una sa magulang. Tapos, sabi mo, hindi ka tumakbo sa kanya, hindi ka humingi ng tulong dahil nasabihan kayong tumayo kayo ng sariling paa nyo, huwag kayong tatakbo-takbo sa kanya hingi ng tulong. Pride mo yon. So, na-aksidente yung apo niya? Hindi niyo sinabi? O Al, ikaw magsabi. Ano sabi sa Bible? Pride comes before the fall. Ang problema dito, ang nag-fall anak nyo, hindi kayo. Paano kung duguan yun? Hindi nyo tatakbuhin yung lola, hayaan nyo mamatay dahil sa pride nyo? Dahil ayaw mong mapagalitan kayo. E papagalitan talaga kayo para kayong bata. Hindi kayo parang magulang kumilos. Alam mo ba, may chance ka mag-aral ulit. Tingin mo, tatanggi siya pag sinabi mong, Nay, mag-aaral ako. Bibigyan daw ako ni Kuya Boy at ni Alan at saka ni Pia ng pang-tuition. Makakapag-aral po ako. Pwede niyo bang alagaan yung mga anak ko? Tatanggihan ka ng nanay mo?
Hindi po. Kaya siya nagagalit dahil nakikita niya, ikaw, yung asawa mo, 3 anak. Tapos may panahon kang uminom? Hindi ko sinasabing masama kang tao, ha? Hindi ka masamang tao. Pero may chance ka pang maging mas magaling na tatay at mas magaling na asawa. Kaya tama yung sinabi niyang i-imagine niyo yung future niyo. Ito na nga biyaya siya ng Diyos sa inyo. Meron kayong nanay na mag-aalaga, magsasalo, kung kapos kayo, tutulungan kayo. Tapos dini-SWD mo? Nanakawin ba niya yung mga anak mo? Hindi po. Ayaw lang po niya kasi pong ibigay. Ba't ilang buwan mo iniwan sa kanya yung mga anak mo? Nasa 3 buwan po. Hindi mo maisip na sa mata ng isang nanay, teka, mag-aalala siya na yung anak niya, yung mga apo niyang inaalagaan niya, alam naman niyang hindi naman steady ang trabaho mo. Hindi mo maintindihan na ganun niya iniisip yon. Pagkatas alagaan yung anak mo, dini-SWD mo? Masama ba siyang tao? Siguro, napakabata niyo pa kasing nagsama. Kung kayo lang dalawa, bahala kayo sa buhay niyo. Yung mga anak niyo walang kamalay-malay Apektado sila dun sa desisyon niyo. Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng nanay mo? Nagpasalamat ka ba sa kanya? Na binuhay ka niya, tinuri. Alam mo kaming mga nanay na nag-ampon, wala namang pinagkaiba sa atin ng ampon, di ba, Angelita? Kulang na lang po ako po ang nagpaanak sa kanya. My heart breaks na nakikita kong in pain siya dahil lahat naman ng gusto niyang gawin, para lang naman sa ikabubuti niyo. Nay, walang doubt sa akin na mahal mo yung anak mo. At wala rin akong doubt na binigyan mo ng pag-asa si Christian. Pero nga dahil disappointment after disappointment. Pero yun naman tatanong ko sa'yo. Hindi ba yung mahal ng anak mo, dapat mahalin mo? Mahal ko naman po siya kahit nung una pa man Dahil minahal ng anak mo, mahalin mo na rin si Christian bilang anak mo. Ay nga po. Pero si Christian, babalikan ko. Turing mong sariling nanay yung si Angelita. So, anong gusto niyo sabihin kay Angelita? Nagtitingko po ako sa mami ko. Sa lahat ng tulong niya para sa amin, tsaka sa mga anak ko. Nandiyan pa rin po siya para sa amin mag-asawa. Kahit po marami na po kami tragedy nangyari. Maraming salamat kahit hindi ko sinasabi ito noon sa'yo. Tinatago ko lang kasi kahit masama ang loob mo sa aming mag-asawa, mahal na mahal ka namin. Hindi kita kayang iwan. Gusto ko pa rin po uuwi sa inyo. Christian, Sabi na lang natin yung anong pwede mong sabihin sa biyanan mo? Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Salamat kahit marami ako ng kasalanan sa inyo. Hindi niyo pinababayaanin yung mga apo niyo. Tagal na kasi pinatawad. Pasalamat po sa inyo. Nanay? Nay, kayo, may gusto kayong sabihin sa dalawa? Sa akin lang naman patunayan nyo na talaga magbabago kayo. Hindi dito lang, sana tuloy-tuloy na yung pagbabago nyo. Dahil para rin naman sa mga anak nyo yan hindi para sa akin Dahil kung hindi ko kayo mahal, hindi ko mahal ang mga anak nyo, di sana matagal ko na kayo hindi tinanggap. Sana magbago ka na, Christian. Kung di pa nangyari sa anak mo yan, hindi pa kita pinabarangay, hindi mo pagbabaguhin sa sarili mo. Question number 1, ha? Every time ma-tempt ka uminom or tempt na magbarkada, tignan mo lang yung paa ng anak mo. Yung naging problema, pinsala, gawin mong blessing. Gawin mong palatandaan na yung paa na yon, pwede kang dalhin sa pangarap mo, pwedeng kang dalhin sa hukay. Buti na lang, ganun lang inabot niya. So, mukhang dadaling ka sa tama. Okay? Pangalawa, Nay, para may guarantee, tutulong kami. Magsabi ka kung ano gusto mo sa TESDA. Meron kaming programa sa opisina namin ni ate na actually, nagkakaroon ka pa ng allowance habang nag-aaral ka. Pinagsasama namin yung programa ng
tupad, ng DOLE, at saka ng TESDA, at minsan sa sarili naming bulsa. Ganon din sa'yo, Christine. Pwede ka pa mag-aral. Ang gagawin natin, Nay, hindi isang biglaan. Pero Christian, maliban sa inom, saan ka nag-e-enjoy? Saan ka nare-relax? Wala po, sa bahay lang po. Nag-aayos lang po ako ng bahay namin. Hilig mo yon. Oo. Kung bibigyan ka namin power tools, para nakakapagbuo-buo ka ng kung ano man, mesa, silya, mga ganon, marirelax ka nun. O kikita ka pa. Yun. Si nanay naman, isa sa pinakamahusay na manikurista. Nagkakwentuhan kami. Doon sa palengke, diyan siya nag-e-enjoy. Yung pong hanap buhay ko, mag-manicure. Pero pagdating sa health, kahit hindi kayo nagkasundo, tutulong kami sa mga anak nyo. Right. Diba? So bago kayo umalis, may kakausap sa inyo, pa-check up natin na mabuti, tapos kung may kailangan na. Kasi walang dapat na mag-suffer, lalo sa mga bata. May nabasa ako, Kuya Boy, ate, from England. Specifically, sinabi niya, hindi civilized ang bansa mo kung yung may sakit, hindi mo pagagamot. We'll get the situation ng mga anak mo and we'll make sure naman that they will get the proper medical care. No? Kay Christine, sabi mo gusto mo maging police. High school graduate ka na ba? Mag-grade 8 pa lang po sana. So ito pangarap ko na one day, makita ka namin, ang anak mo mag-graduate ng grade school, ikaw naman college, policewoman ka na. Lagay mo yan sa utak mo, ALS, Alternative Learning System. May paraan, tutulungan ka namin, sabay-sabay kayong magtulungan para yung mga pangarap nyo, makamit nyo. Pero siguro message po natin sa mga nanonood ngayon, lahat po ng pamilya nagkaka-misunderstanding. Ang pinaka-importante sa atin, sunod sa Diyos, huwag natin palakihin ang problema. Maraming salamat kay Alan at Pia. Nanay Angelita, Christine, Christian, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin dito sa Kaitana in Action. Sa ating pagbabalik po ay hihingi ng payong kapatid ni Kuya Alan at Ate Pia, si Ronalyn. Nagtrabaho sa isang pabrika, naputulan po ng isang daliri. Yan po ang kanyang ihihingi ng payo kung anong klaseng compensation ang nararapat sa kanya mula sa pabrika. Ito po ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sa pamimili ng mga kagamitang pang-manicure at pedicure si Lola Angelita para sa kanyang hanap buhay bilang manikurista. Si Christian naman ay binigyan ng power tools at higit sa lahat, dinala si Christian sa isang TESDA Accredited Training Center para umangat ang kanyang posisyon sa construction, imbis na helper ay maging karpintero. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Malaking tulong na po ito para sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa aking mga apo.